Magandang umaga kapatid kaibigan, narito ako muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Dahil po ngayon ay dispiras ng Pasko, kaya ang aking pong topic ay pinamagatan ko ang mga regalong dala ng Pasko. Tatalakayin ko ang paksang ito para maipakita ang mga iba't ibang regalo dala ng Pasko para sa ating mga tao. At ang mga regalong ito ay matatanggap lang ng sinumang taong tatanggap kay Kristo dahil siya lamang ang may kapangyarihan at kakayanan na makapagbigay ng mga regalong ito. Dinala ng Pasko. Hindi ito kayang ibigay ng pinakamayaman, pinakagiver at sino mang pinakamabait na tao. Hindi nila ito kayang ibigay sa atin. Kung bakit? Iyan ang ating aalamin kung ano-ano ba ang mga regalong ito. Ang unang regalo ay kaligtasan. Oo kapatid kaibigan, tama ang narinig mo. Alam mo ba kapatid kaibigan, ang kaligtasan ang isa sa pinakamahalagang regalo na pwedeng matanggap ng tao. Dahil ito ang magbibigay ng assurance sa tao na para mapagkalooban siya ng buhay na walang hanggan at tuloy makaiwas sa kaparusahang naidulot ng kasalanan dahil sa pagsuway ng naunang tao. Ano po ang sabi? Ano po ang sinasabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, atin pong basahin, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa Roma chapter 3 verse 24 ay sinabi rin naman ang ganito, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sa Colossians chapter 1 verse 13 and 14 ay ganito naman po ang sinabi, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng Kaniyang pag-ibig, whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, kaibigan, iyan ang unang isa sa pinakamahalagang regalo ng Diyos sa tao, ang kaligtasan. Pangalawang regalo ay kapayapaan. Kapatid, kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay hindi kailanman maibibigay sa iyo ng mundong ito, ni masusumpungan man sa anumang bagay na ino-offer nito sa iyo. Hindi mo ito masusumpungan sa pagkakaroon ng maraming pera, ng pagiging tanyag,
at pagiging makapangyarihan, wala sa alinmang mga bagay na nabanggit ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kapatid, kaibigan, para higit nating maunawaan, atin kung basahin ang John chapter 14 verse 27, ano po ang sinabi? Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give unto you. Let not your heart be troubled, neither let be it afraid. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Sino po ang nag-iiwan ng kapayapaan? Ang Panginoon po ang nagsabi niyan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag kayong magulumihanan, ang inyong puso matakot man. So, ano daw po ang sabi? Hindi daw po kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ano po bang binibigay ng sanlibutan? Hindi po ba puro kaguluhan, kagulumihanan at kabiguan? Hindi po ganun ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi po niya ay, hindi kagaya ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Yun po ang sabi niya. Ang iniiwan po niya ay ang kanyang kapayapaan. Kaya kapatid, tama po ang sabi na wala sa alinmang bagay sa mundong ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, dahil ito po ay magmumula lamang kay Kristo at ito'y mapapasa tao lamang kung nasa Kanya si Kristo. Malinaw ang pagkakasabi ng kasulatan na ang mundong ito'y hindi makapagbibigay ng tunay na kapayapaan, hindi niya ito maibibigay sa atin. Kapatid, kaibigan, ang mundo na ating ginagalawan ay wala tayong kapayapaang maaasahan dito, dahil ang dala ng mundong ito ay puro kaguluhan, kabiguan at kabagabagan. Iyan ay pasar sa mata natin sa mga nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo at maging sa sarili nating bansa. Iyan ang pangalawang regalo ng Pasko, ang kapayapaan. Ang pangatlong regalo ng Pasko ay kagalakan. Mga kapatid, kaibigan, ang isa pang mahalagang regalong dala ng Pasko ay kagalakan. At iyan ay sinabi at natala sa Lucas chapter 2 verse 10. Atin pong basahin. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be all people. Ano po ang sabi? Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dinadalan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. At ang kagalakan na ito ay mula sa Diyos. So, yan po ay isa rin sa mahalagang regalo ng Pasko, ang pagkakaroon ng kagalakan. Kapatid, kaibigan, hindi ito maibibigay ng anumang mga bagay na material na mayroon tayo. Hindi ang pagkakaroon ng mga material na bagay ang sukatan para magkaroon tayo ng kagalakan sa ating mga puso at buhay, o posibleng nagiging masaya ka pansamantala dahil meron ka ng mga bagay na material. Pero kapatid, kaibigan, iba ang kagalakan, dahil ang kagalakan ay nasa loob ng puso at hindi nito naaapektuhan ng anumang mga negatibong sitwasyon ng buhay. Mayroon tayo. Hindi po ito gaya ng happiness. Kasi kapatid, kaibigan, malaki po ang pagkakaiba ng happiness
sa joy. Ang happiness po kasi ay nakabase sa sitwasyon ng buhay mayroon ang tao. Marahil, kung siya ay maraming pera, maraming kaibigan, at masaganang buhay, masaya siya. Pero pag nawala na sila, malungkot na dahil nga po ito ay nakadepende sa pangyayari at sitwasyon ng buhay mayroon ang tao. Di po kagaya ng kagalakan, sapagkat ito nga po ay nakadepende sa Diyos, anumang uri at sitwasyon ng buhay meron siya ay nananatili ang kagalakan sa kanyang puso. Kapatid, kaibigan, darako na tayo sa pang-apat na regalong dala ng Pasko, ang regalo ng pag-asa. Mga kapatid, kaibigan, pasalamat tayo dahil sa pag-asang dala ng Pasko na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ang pag-asang ito ang nagbibigay ng kalakasan upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan, kagalakan, bagamat tayo'y nakikipamayanan sa mundong puno ng kaguluhan at kabagabagan. Hindi tayo natatakot dahil ang Diyos nagbigay sa atin ng pag-asa na nagsabing hindi niya tayo pababayaan, anumang sitwasyon ng buhay mayroon tayo. At iyan po naman ay sinusuportahan ng talata sa Romans chapter 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace and believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 ay sinabi naman ang ganito: Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He is in that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Kayo'y magpakalakas, magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot man sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang sumasa iyo, kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Yun po ang sinabi. Bagamat ang talata pong ito ay pinatutungkulan sa mga Israelita, pero ito po ay general na magagamit ang talatang ito para sa mga mananampalataya, dahil ang nagsasalita po dito ay ang Panginoon na wag daw tayong matakot, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, ni iiwan ni pababayaan man. Sa Hebreo chapter 13 verse 5 ay sinabi rin ng ganito, na nagbibigay assurance sa atin ng Panginoon na hindi tayo pagkukulangin at hindi tayo pababayaan sa anumang kaparaanan. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 13 verse 5? Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasiya na kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya na rin ang nagsabi. Ang Panginoon po ang tinutukoy dito, na sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Hindi po ba ang
gandang pangako at salita na maririnig mo mula sa banal na kasulatan na nagbibigay ng assurance na ang Panginoon ay hindi kailanman magpapabaya sa mga taong sa Kanya'y nagtitiwala. Kapatid, kaibigan, natalakay na natin ang 4 na regalo na dala ng Pasko. At ito ay ang mga sumusunod: ang regalo ng kaligtasan, ang regalo ng kapayapaan, ang regalo ng kagalakan, at ang pang-4 at panghuli, ang regalo ng pag-asa. Yan kapatid, ang ating tinalakay, isa-isa kani-kanina lamang. Kapatid, kaibigan, sa aking pansamantalang pagwawakas ay nais ko sanang mag-iwan ng ilang paalaala sa bawat isa. Kapatid, kaibigan, ang source ng mga regalong nabanggit ay si Kristo at wala ng iba. Ang tanong ay ganito: gusto mo ba ang lahat ng regalong nabanggit ay magkaroon ka? Kung ang sagot mo ay oo, isa lang ang dapat mong gawin: ang tanggapin ang nagbigay ng mga regalo, walang dili iba kung hindi si Kristo. Kapatid, kaibigan, bagamat 1000 taon na ang nakalipas na naibigay ang regalo at nangyari iyan nung unang Pasko, at ang regalong ito'y patuloy pa rin ino-offer sa mga tao na marahil hindi pa nakatanggap ng regalong ito. Sana, kapatid, kaibigan, hangad ko sana ngayong Pasko matanggap mo na ang pinakamahalagang regalo, dala ng Pasko na kaloob ng Diyos sa iyo. Walang dili iba't kung hindi si Kristo. Sa gayon ay tunay na maging makabuluhan ang pagdiriwang mo ng Pasko. Maraming salamat kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa akin sa umagang ito sa pagtalakay ng paksang pinamagatan ko na ang mga regalong dala ng Pasko. Ingatan tayo ng Panginoon sa umagang ito, sa buong maghapon ng ating buhay, ng ating paggawa. Sa maghapon, bago po ako tuluyan pansamantalang magpaalam, ako po at ang aking pamilya ay bumabati sa lahat ng Merry Christmas and a Blessed New Year. Hanggang sa muli, sa kalooban ng Panginoon, sa susunod ng pagtalakay sa panibagong paksa. Maraming salamat. Magandang umaga.